kami dito, kilala na talaga si Boy Ahas. Sabi niya sa akin, meron daw siya anting-anting, so medyo nalalabanan daw niya yung mga kamandag ng ahas. Tinaguriang Boy Ahas ng Pangasinan, patay matapos matuklaw sa dila nang hinuli niyang makamandag na Philippine Cobra. Ayon sa mga usap-usapan, hindi raw tinatablan ng kamandag ng ahas ang lalaking ito, pero ikinagulat ng marami ang balitang pumanaw na dahil natuklaw ng ahas ang Cobra Hunter na ito mula sa Pangasinan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Sa tahimik na mga baryo ng probinsya ng Pangasinan, kung saan matatagpuan ang mga palaya na animoy parang karagatan, maraming makakamandag na mga ahas, partikular na ang Philippine Cobra, ang madalas makasalumuha ng mga tao. Isa na rito ang Barangay Lanas sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan, isang lugar na matagal nang nakikita ang mga delikadong ahas na ito. At sa tuwing may mga makikitang gumagapang na mga panganib, isang pangalan ang laging sigaw ng mga residente, si Mang Bernardo Alvarez o mas kilala sa bansag na Boy Ahas. Kilalang kilala si Mang Bernardo sa kanilang barangay dahil sa kakaiba niyang abilidad na humawak, manghuli at tila makipag-usap sa mga makamandag na mga ahas na ito. Bata pa lang daw kasi siya, lumaki na siya sa piling ng mga mababangis na mga reptilya. Minsan pa nga, tinawag din siyang Boy Cobra dahil pati ang pinakadelikadong uri ng ahas, kayang-kaya niyang hulihin at parang nakikipaglaro lamang siya sa mga ito. Para sa mga taga-Mangaldan, si Boy Ahas ay hindi lang tagahuli ng mga delikadong hayop na ito. Isa siyang tagapagligtas. Siya ang unang tatawagin kapag may natagpo ang cobra sa bakuran, sa tabi ng palayan, o nakatago sa loob mismo ng mga kabahayan. Sa dami niyang nailigtas, tila naging bahagi na nga ng lokal na kultura ang mga kwento tungkol sa kanya. Maraming mga residente sa nasabing lugar ang nagpapatotoo sa ginagawa ng matandang lalaki na ito mula sa iba't ibang bahagi ng kanilang komunidad. Dito ay pinapakita kung paanong hinuhuli at hinahawakan ni Mang Bernardo ang mga cobra na tila ba walang bakas ng takot sa kanyang muka. Ang sabi nga ng ilan, para bang may anting-anting ito na nagpoprotekta sa kanya. Ang kanyang mga braso at binti ay may mga bakas ng mga peklat mula sa kagat ng mga ahas na kanyang nahuli. Para sa ilan, ito ang patunay ng immunity niya mula sa kamandag ng mga ahas. Marami ang talaga namang humahanga sa kanya, pero para sa mga wildlife experts, isa itong malinaw na paglalagay ni Mang Bernardo sa kanyang buhay sa alanganin dahil sa isang pagkakamali lamang ay pwede itong magdala sa kanya sa kapahamakan. Ayon sa mga eksperto, walang sino man ang tunay na immune sa kamandag ng isang cobra. Totoong may ilang tao na nagkakaroon ng partial resistance dahil sa paulit-ulit na kagat, pero hindi ibig sabihin ito ay ligtas na sila ng habang buhay. Lalo na kung ang pag-uusapan ay ang Philippine Cobra, isa sa pinaka-nakamamatay na uri ng ahas sa buong mundo. Ang kamandag nito ay isang neurotoxin, mabilis umatake, mabilis mag-paralyze at maaaring magdulot ng respiratory failure. Kung hindi maaagapan, kahit ilang minuto lamang ay maaaring ikamatay ito ng isang tao. Yan ang katotohanan ng alam ng maraming eksperto, pero hindi palaging pinapaniwalaan ng lokal na komunidad. Lalong-lalo na kung harap-harapan mo ba namang makikita si Boy Ahas na kayang-kayang hulihin, hawakan at paglaruan ang mga ahas na kinatatakutan ng marami. Hanggang isang araw ay naganap na nga ang kinatatakutan ng mga nasabing eksperto. Hapon noong July 13, 2021. Isang normal na araw para sa mga taga-Barangay Lanas. Pero isang residente ang nakakita ng isang cobra at gaya ng nakaugalian, tinawag nila si Boy Ahas. Walang kamera noon na nakapag-record ng buong pangyayari, pero ayon sa testimonya,
at mga kumalat na mga video footage pagkatapos. Hawak ni Mang Bernardo ang ulo ng isang makamandag na Philippine Cobra. Ipinapakita ng matanda sa mga nakapaligid kung gaano siya kasanay sa ganitong gawain. Ang iba, humanga, habang ang iba naman ay natatakot dahil sa panganib na dulot ng nasabing ahas. At gaya ng ilang ulit na nga niyang ginagawa, inilapit niya ang ulo ng Philippine Cobra sa kanyang muka. Minsan pa nga daw ay parang nagpapakyut pa ito sa maraming tao. Nagposing pa ito na tila hahalikan ng cobra para pasayahin ang mga nanonood sa kanya. Para kay Mang Bernardo, normal na ang ganitong mga eksena kung saan gusto niyang pasayahin ang mga taong nanonood sa kanya. Pero sa sandaling ito, tila naubos ang swerte ni Mang Bernardo. Hindi inaasahang nakawala ang cobra mula sa mahigpit niyang pagkakahawak at isang iglap lamang tinuklaw nito ang dila ng tinaguriang boy ahas ng Pangasinan. Napasigaw ang matanda dahil sa sobrang sakit at tila halo-halo na ang emosyon na kanyang nararamdaman. Makalipas lamang ang ilang segundo, bumagsak si Mang Bernardo sa lupa. Dito ay mabilis na kumalat ang kamandag ng isang Philippine Cobra sa loob ng kanyang katawan. Ayon kay Dr. Ann de Guzman ng Pangasinan Provincial Health Office, ang venom ng cobra ay nagkukos ng paralysis. Pwede itong makaapekto sa paghinga, pati daloy ng hangin sa katawan, at pwede nitong patigilin ang pagtibok ng puso ng bibiktimahin nito. Habang ang mga sumaklolo ay sinubukang i-revive ang matanda, mabilis namang kumalat ang kamandag ng cobra sa buo niyang katawan. Matapos ang insidenteng ito, pumutok ang balita na si Mang Bernardo Alvarez alias Boy Ahas ng Pangasinan ay pumanaw sa edad na 62 years old dahil sa kamandag ng hinuli nitong Philippine Cobra. Kahit nadala pa siya sa ospital at kahit sinubukan pa siyang mailigtas ay huli na ang lahat. Base sa official statement ng Mangaldan Police Station, kinumpirma nilang si Alvarez ay matagal nang takbuhan ng mga tao kapag may mga nakikita silang mga ahas. At dahil sa dami ng kagat ng ahas na naranasan niya sa kanyang buong buhay, marami ang naniniwala sa sinabi niyang immune na siya o hindi na siya tinatablan ng kamandag ng ahas. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ayon sa ilang residente, hindi agad sila tumawag ng tulong noong unang bumagsak ang matandang lalaki. Sa ilang pagkakataon kasi, nakita nila ang matanda na ilang beses na ring nakagat ng maliliit na mga ahas o ipinapahampas pa nito sa kanyang katawan at wala naman itong nagiging epekto sa kanya. Gayunpaman, ang cobra na tumuklaw sa kanya ay hindi isang ordinaryong ahas lamang. Ayon sa doktor na tumingin sa kanyang katawan, sobra-sobrang dami ng lason o kamandag ng ahas ang pumasok sa katawan ni Mang Bernardo. Isa pa, ang kagat na ito ay nasa kanyang dila. Ito ang pinakamasamang posisyon dahil mabilis na nakapasok sa bloodstream ng matanda ang venom ng cobra. At ayon sa forensic analysis, ang cobra ay naglabas ng kombinasyon ng neurotoxins, cardiotoxins, mycotoxins at cytotoxins. Kahit pa sinasabing may partial immunity si Mang Bernardo, hindi ito sapat para labanan ang kamandag ng nahuli niyang cobra. Maraming mga Pilipino ang naniniwala sa mga kwentong hindi tatalab ang lason kapag palagi kang natutuklaw na makamandag na mga ahas. May kaunting katotohanan ito ayon sa ilang pag-aaral, pero sabi ng mga eksperto, mayroon ding malaking limitasyon. Ang partial immunity ay hindi katulad ng mga bakuna. Hindi ibig sabihin ay pwede ka nang magpatuklaw sa makamandag na mga ahas. At higit sa lahat, hindi nito kayang pigilan ang large venom load, lalo na kung dediretso ito sa bibig o sa malalaking ugat ng ating katawan. Pagkatapos nga ng naganap na insidente, umabot sa national news ang kwento ni Boy Ahas. Gumawa ito ng ingay sa social media at nagbigay ng matinding paalala sa publiko. Wala sa tapang ang kaligtasan. Ang cobra ay hindi laruan at hindi ito props na dapat gamitin para sa mga palabas. Ang kwento ni Mang Bernardo ay isang cautionary tale.
Hindi para sirain ang kanyang legasiya, kundi para maging aral at para ingatan ang buhay ng iba. Sa buong buhay niya, siya ang naging protektor ng mga kapitbahay na humihingi ng tulong kapag may nakikitang ahas. Pero sa huling pagkakataon, hindi na siya nakaligtas sa panganib na dulot ng mga hayop na matagal na niyang nakakasalamuha. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.